Mga kwento ni Lola Pasha. Ang kwento natin sa gabing ito, mga apo, ay patungkol sa isang magandang dalaga sa aming nayon. Siya si Ana. Noong bata pa si Ana, mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang nanay Helena. Napakaganda ni Helena at napakabait pa. Doon nagmana si Ana, pati na ang katangian nito. Samantalang ang ama naman nito ay katiwala ng tubuhan sa isang mayamang hasyendero. Para makatulong sa asawa, gumawa ng suman si Helena na siya rin namang nilang nilalako sa malapit lang. Katulong niya si Ana sa paggawa ng suman hanggang tumuntong ito ng 14 anyos. Gamay na niya ang paggawa at paglako nito. Masayang masaya silang mag-ina kahit dadalawa lamang sila sa bahay palagi. Ngunit isang araw, sa isang hindi malamang dahilan, ay nagkasakit ito. Hindi ordinaryo ang naging sakit nito dahil unti-unting nanlalagas ang buhok, nagsilaglagan ang mga ngipin, at sa loob lang ng 3 araw ay binawian ito ng buhay. Labis ang pagdadalamhati ni Ana noong panahong yun, ngunit pilit pinapatatag ang sarili dahil iyon ang bilin ng kanyang ina bago ito mamatay. Samantalang ang ama naman niya ay tahimik lang na nagluluksa. Isang araw lang ang lamay at ibinurol na dahil namamahon at baka ito ay nakakahawa saad ng kanilang mga kanayon dahil na rin sa estado ng bangkay nito. Marami naman ang dumalo para ihatid ito sa kanyang huling hantungan. Marami ang nanghihinayang sa kinahihinatnan nito kung paano ang isang puno ng buhay at siglang si Helena ay biglang nagkasakit ng malubha. Wala man lang sintomas o senyales ng panghihina. Kahit nagluluksa, inabala ni Ana ang kanyang sarili sa paggawa at paglako ng suman dahil sa parang ito. Para na rin niyang kasakasama ang kanyang inay at nababawasan ang pangungulila niya dito. Sa bawat araw ng kanyang buhay, ganoon parati ang ginagawa niya dahil wala naman siyang naging karamay dahil ang kanyang ama ay minsanan na lang umuwi. At kung umuwi man, saglit lang at umaalis din. Nag-iiwan lang ito ng mga gulay, prutas at kung ano-ano pa. Nagbibigay naman ito ng konting pera, sapat lang pandagdag puhunan niya
sa suman. Siya rin lang naman mag-isa, kaya't nakakapag-ipon pa ito. Kahit ganito na ang sitwasyon nila sa bahay, nananatiling positibo at masayahin si Ana. Kagaya ng kanyang ina, lumaki itong maganda at mabait. Kinagigiliwan ito sa kanilang nayon. Parati ding ubos ang mga paninda nito dahil hindi lang sa masarap, bilang tulong na rin ng kanilang mga kanayon sa kanya ang pagbili nila sa mga paninda nito dahil alam nilang yun lang ang ikinabubuhay nito. Walang kamalay-malay si Ana na may isa pa siyang tagahanga. Lihim siyang binabantayan at pinoprotektahan. Kung iisipin, mag-isa lang sa bahay si Ana. Napakagandang bata pa nito. Hindi malayong may magka-interes gawan ito ng masama dahil nag-iisa ito't babae pa. Sa bawat lugar, meron at merong masasamang loob pa rin na makakasalamuha mo. At alam ni Ana yon. Hindi naman siya manhid. Matalinong bata din si Ana. Alam niyang may kung sinong nagbabantay sa kanya at ipinagpasalamat niya yon sa hangin bawat gabi bago matulog. May naging kaibigan naman si Ana. Kalugar lang niya, si Celeste. Masayahing bata rin at naging kaklase niya noon sa elementarya. Kasama niya ito kapag may kasayahan sa nayon, kakwentuhan at kakulitan. Isang araw, umuwi ang ama niya. Gaya ng dati, may dalang gulay at prutas. Pero sa pagkakataong ito, tuwang-tuwa si Ana dahil tumagal ito ng 1 linggo. Parang nanumbalik ang sigla ng pamamahay nila. Gumising siya nang may tubig na sa banga at may nakahain ng pang-agahan sa hapag kainan at may nakasalansan ng panggatong sa may abuhan. Mula noong nawala ang inay niya, ngayon lang niya naramdaman ulit na may magulang siya. Lumipas ang 1 linggo at kinailangan na namang bumalik sa tubuhan ang kanyang ama. Nagpaalam ito ng ayos at nangakong dadalasan na niyang umuwi. Napakagandang balita yon para kay Ana. Humingi pa nga ito ng tawad sa kanya dahil sa mga panahong naging marupok ito at hinayaan siyang mag-isa. Nalabis itong nagsisisi sa kanyang ginawa. Punong-puno ng pasasalamat sa Panginoon ang puso ni Ana sa mga panahong ito. Isang araw, habang naglalako siya ng paninda niyang suman, may napansin siyang babaeng nagmamasid sa kanya sa hindi kalayuan sa kinatatayuan niya. Nginitian niya naman ito at akmang lalapitan sana, pero dali-dali itong umalis at pilit hinaharangan ang mukha sa dala nitong balabal.
Nagtataka man, isinawalang bahala niya na lang yon at nagpatuloy sa paglako. Lingid sa kaalaman ni Ana, ang babaeng iyon ay may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ina. Nagngingit-ngit ang kalooban nito, hindi makapaniwalang hindi tumalab ang pandaot na ginawa nito sa kanya. Nagtagumpay man siya sa ina, hindi niya malaman kung bakit hirap na hirap siya sa anak. Gusto niyang alamin kung bakit. Lingid sa kanyang kaalaman, magmula noong isinilang siya, may nagbabantay na sa kanya na hindi natin kauri. Ang hindi nila alam, noong dalaga pa ang ina ni Ana na si Helena, may engkanto na itong naging kaibigan. Lihim man nitong iniibig si Helena, nagparaya ito dahil iba ang itinitibok ng puso ng dalaga. Ang naging ama ni Ana na si Gardo, dahil sawi sa pag-ibig, hindi na ito nagpapakita sa kanya hanggang sa tinawag niya ang pangalan nito sa huling sandali ng kanyang buhay. Huli na para maisalba pa niya ito, ngunit sa nalalabing hininga ni Helena, naihabilin pa niya ang kanyang anak dito dahil pala alam niya sa kanyang sarili na hindi ordinaryo ang sakit niya't may sumalbahi sa kanya. At yun ang dahilan kung bakit hindi tinatablan ng sumpa si Ana. Sa kabilang banda, ang balak ng mangkukulam na alisin sa landas niya ang pamilya ni Gardo upang masolo niya ito. Ang babaeng ito ay kasintahan ni Gardo noon. Dahil lahi ito ng mambabarang, hindi sinang-ayunan ng buong angkan ni Gardo ang kanilang relasyon. Ipinaglaban naman siya ni Gardo, ngunit nasasakal si Gardo sa pagiging selosa nito. Kahit sinong babaeng nakakausap niya, nagagalit ito. Bata, dalaga, matanda, basta't babae, pinagseselosan niya ito. Ang kanyang obsesyon kay Gardo ay wala na sa hulog. Noon palang mga panahong halos hindi na ito umuwi sa kanila, ginayuma pala siya nito. Ngunit sadya lang mahirap pagtibayin ang gayuma dahil sa labis na pagmamahal ni Gardo kay Helena. Tumalab man, ngunit hindi lubusan. Nagdudulot lang ito ng kalituhan at pag-aalinlangan sa puso't isipan ni Gardo, kung kaya't kinailangan niyang patayin si Helena at anak niya upang wala na siyang maging kahati pa sa puso nito. Clarissa ang pangalan ng dating kasintahan ni Gardo. Walang kamalay-malay si Ana sa mga nangyayari hanggang isang araw, palabas na ng bahay si Ana para maglako nang makita niya si Clarissa nakatayo sa harap.
ng kanilang bakuran. Nakangiting lumabas naman ng bahay si Ana patungo sa hanggang bewang na taas ng bakod na may maliit na tarangkahang gawa sa kawayan. "Sino po sila?" Malapit na si Ana nung nagtaka siya na napaatras ang babaeng kaharap. Takot ang rumihestro sa mukha nito at walang lingon-likod na tumalilis ito ng takbo. Habang tumatakbo ito palayo, kitang-kita pa ni Ana ang tila umuusok niyang balat sa ilalim ng araw. Hindi na nga natiis ang sakit sa tila nasusunog niyang balat. Napasigaw na ito sa sakit hanggang sa nawala ito sa paningin niya. Walang kamalay-malay si Ana na nasa likod lang niya ang bantay niya. Ang inkantong si Rafael. Mahaba ang puting buhok nito, matulis ang tenga, asul ang mga mata, maputi ang balat na may napakagandang mukha. Ang kasuotan nito ay parang tapis na puti na may mahabang manggas at may mga gintong palamuti. Tinutupad lang niya ang pangako niya kay Helena noon bago ito mamatay. Biguman nito sa pag-ibig niya kay Helena noon. May tila umuusbong din sa kaniyang pag-ibig para sa dalagang si Ana. Takot na mabigong muli, minabuti niyang protektahan ang dalaga ng palihim at humanga sa tago. Lingid sa kaalaman ni Rafael, naramdaman siya ni Ana at napangiti ito ng matamis, sabay lingon sa paligid. Tinanaw niya ang mga punong isinasayaw ng hangin. Ang mga sanga sabay sabing, "Kung sino ka man, maraming salamat." Ramdam niya ang tila presensya sa paligid. Halos pabulong na tinig, ngunit dinig na dinig yon ni Rafael. Nasa harapan lang niya ang dalaga. Sobrang lapit na napagmasdan ng mabuti ni Rafael ang napakagandang mukha nito. Tumalikod na si Ana upang ipagpatuloy ang paglalako niya ng suman. Isang araw, habang naghihintay na dumating ang itay niya, may kumatok sa pintuan. Nagtataka man kung sino, binuksan niya ito. Isang taong nagpakilalang kaibigan ng kanyang ama ang nasa harapan niya ngayon. Gumuho ang mundo ni Ana sa masamang balitang hatid nito. Patay na ang kanyang ama. Halos magkapareha lang ang sakit na dumapo noon sa kanyang ina. Mabilis ang mga pangyayari kung kaya't hindi na ito nakauwi pa. Ginawa naman nila ang lahat pero hindi pa rin nila nailigtas ito saad ng kaibigan ng kanyang ama. Nagpaabot pa ito ng mensahe kay Ana na mahal niya ito.
Ipinurol ang kanyang ama katabi ng kanyang ina. Sobrang sakit para kay Ana ang pangyayari. Nag-iisa na lang siya. Paano na siya? Wala na siyang pamilyang matatawag. Magmula noon, naging malungkutin na si Ana. Ang dating masiyahin at puno ng buhay na dalaga ay wala na. Makikitang nakatingin ito sa kawalan na tila malalim palagi ang iniisip. Binibisita naman siya ng kanyang kaibigang si Celeste at ilang kapitbahay, ngunit tila nawalan na ito ng sigla. Isang gabi, nakasandal siya sa may bintana at nakatanaw sa kawalan sa kalaliman ng gabi, nang biglang may liwanag na aandap-andap sa may puno ng kamatsili. Mula sa maliit, paunti-unting nagkahugis ang liwanag na iyon. Manghang-mangha si Ana sa nakikita niya. Sino ba naman ang hindi mamamangha sa tila ba anghel na bumaba sa lupa kasama ng napakabangong samyo ng bulaklak na tinatangay sa mabining hangin ng gabi. Ngumiti ito sa kanya ng napakatamis at nagpakilala bilang Rafael. Kilala ni Ana ang samyong yun, kaya't nagsalita siya. Ikaw ba ang tumutulong sa akin? Ikaw ba ang nagbabantay sa akin magmula nung bata pa ako? Ang samyong ito palagi ang naamoy ko sa gabing mag-isa ako. Nung nawalan ng buhay si Mama, noong panahong nagluksa ako sa pagkawala ni Papa, at nung panahong may babaeng pumunta dito tila may balak ng masama sa akin. Ikaw ba yun? Nakangiting tumango si Rafael. Sinabi nito sa kanyang isip na huwag na siyang mag-alala dahil nakamit na ng mga magulang niya ang hustisya at ngayong nag-iisa na lamang siya, inaanyayahan siya nitong sumama na sa kanya sa kanilang mundo. Doon wala nang paghihirap. Doon hindi na siya masasaktan. Doon wala nang mananakit at magbabalak ng masama sa kanya. Pagsisilbihan siya nito na parang reyna. Mamuhay sila ng mapayapa at masagana. Tinanong siya ulit ni Rafael kung sasama ba siya. Tiningnan ni Ana ang kabuuan ng bahay. Sumilay na naman ang lungkot sa kanyang mga mata at nagsimula na namang tumulo ang kanyang mga luha. Ang lungkot na ng bahay na ito. Wala na ang dalawang taong dahilan upang ako'y magpatuloy pang magsumikap sa buhay. Sino pa ba ang paglalaanan ko ng aking tagumpay? Oo, Rafael, sasama na ako sa'yo. At nagliwanag ang buong paligid. Natagpuan na lang nila si Ana kinabukasan na wala ng buhay. Payapang nakahimlay sa kanyang higaan na pinapalibutan ng samot-saring bulaklak. May ngiti ito sa mga labi. Kahit sa kamatayan,
walang katulad pa rin ang ganda nito. Tulong-tulong, tulong-tulong ang mga kapitbahay. Inilibing si Ana katabi ng kanyang mga magulang. Nalulungkot man at nanghihinayang sa sinapit ng pamilya ng dalaga. Batid ng kanyang kaibigan na si Celeste na may kababalaghang nagaganap sa kaibigan. Dahil lahat naman ay naikuwento nito sa kanya noong minsang dinalaw niya ang bahay nito. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Bigla itong kinilabutan, nanindig ang balahibo niya sa presensyang kanyang nararamdaman. Hanggang may samyo ng napakabangong bulaklak sa buong paligid. Alam niyang nandyan lang sa malapit ang matalik na kaibigan. Ana, hangad ko ang kaligayahan mo. Alam ko na masaya ka na. Masaya na rin ako para sa'yo. Sana lang dumating pa ang araw na magkita pa tayong muli. Paalam sa ngayon, kaibigan. Nang sa hindi kalayuan may figura ng dalawang tao. Maliwanag ang kasuotan ng mga ito. Nakangiti ito sa kanya't kinawayan siya. Si Ana kasama ang napakagandang nilalang sa tabi niya. Kita ni Celeste ang kasiyahan sa mukha ng kaibigan habang malambing itong nakayapos sa kasama nito. Nakangiting kumaway siya pabalik. Ngayon, sigurado na siya na nasa mabuting kalagayan na ang kaibigan sa piling ng pinili niyang mundo. Hanggang sa muling kwento, mga apo.